Mga tol, sikat ngayon si Commodore J. Tariela at maging sa ibang bansa ay pinag-uusapan na rin yung pagsasampa ng diplomatic protest laban sa kanya ng embahada ng China dito sa Pilipinas dahil nga dun sa paggamit niya ng mga AI generated photo ni Chinese President Xi Jinping. Ako nakikita niyo dito sa gilid. So mga tol, ito yung pinag-uusapan na rin, no? Dito sa katulad dito papanoorin natin mga kapatid, no. Ano nga ba ang resulta nito sa relasyon natin ng Pilipinas at ng China, mga tol, no? Samahan niyo ako pag-usapan natin to, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong panonooring report mula rito sa First Post. Ito yung Indian news outlet o agency. Sabi rito, China slams Philippine Coast Guard over Xi Jinping comical image. No? Which is yan ay ginagawa din naman ng China. Kung nakita niyo, pinakita ko sa inyo noong isang araw. Diba? Ginagawa nila yan sa litrato ni Lai Ching-te, diba? Ginawa nilang parang parasite. Ito naman mga tol, kumbaga parang expression. Pinapakita rito sa ginawa ni Commodore J. Tariela kung ano ba yung ginagawa ng China dito sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Pero syempre, bilang isang, alam nyo na, kababayan nila o embahada ng China, na-offend sila dun sa ginawang ganun ni Commodore J. Tariela. Pero bilang mga Pilipino, syempre gusto ko makuha yung inyong opinion. Ano yung masasabi ninyo dun sa ginawa ni Commodore J. Tariela? No? Well, pag-usapan natin to, samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin itong report mula rito sa First Post. No? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Now, shifting our focus to China and the Philippines. China's embassy in Manila has lodged a diplomatic protest. Ayan, no? No, nag-ain sila, nag-file sila ng diplomatic protest. It comes against a Philippines Coast Guard spokesperson. At the center of this row is President Xi Jinping and comical images online. It was posted by the spokesperson of the Philippines Coast Guard, J. Tariela. An image of Tariela giving a speech was posted online on January the 14th. Well, the background showed a compilation of cartoonish images of Xi under the banner, Why China Remains to be Bully. Why China remains to be bully? Bakit nga ba ang China ay patuloy na nagiging bully o bulas dito sa West Philippine Sea sa kabila ng pagkapanalo natin 2016 Arbitral Award, meron tayo niyan, sa kabila na sila at tayo ay member ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Bakit nagiging bully pa rin sila? Bakit yung ating mga mangingisda, hinaharas nila, winawater cannon nila, yung ating Coast Guard, yung ating BFAR, tinatakot nila, sinisindak nila? Bakit nila patuloy na ginagawa yon sa kabila ng alam naman nilang labag yan sa international law, di ba? The Chinese embassy in Manila released a statement 2 days later. It criticized the social media post for attacking and smearing Chinese leaders. The embassy said that such a move constitutes a serious violation of China's political dignity. Attacking and smearing Chinese leaders. Ito yung ginawa ni Commodore J. Tariela. Attacking and smearing daw to Chinese leaders. This constitute a serious violation of China's political dignity. Wow, iniingatan pala nila yung kanilang dignity. And a blatant political provocation which has crossed the red line. Diba? Ang dami nilang nalalaman ng mga red line, diba? Play with fire. Ang dami nilang mga ganun eh. It further added that the post marks a blatant political provocation which has crossed the red line. Well, in response, the Philippines labeled the move as a deflection tactic, referring to China's aggressive moves in the South China Sea. Since last week, Coast Guard spokesperson J. Tariela and the Chinese embassy official have been trading barbs over issues concerning the South China Sea. On January the 12th, the Philippines Coast Guard reportedly intervened to protect a fishing vessel. On the vessel, Basahin nga natin. Ito. China protest over Philippine Coast Guard Xi images. Ito yung kanilang protesta o yung inarereklamo nila. In response, Tariela Friday branded the protest an attempt to deflect from the core issue
China's repeated aggressive and illegal actions in the West Philippine Sea, using the Filipino term for the waters immediately west of the country. Since last week, Coast Guard spokesperson Jay Tariella and the Chinese embassy official have been trading barbs over issues concerning the South China Sea. On January the 12th, If the Chinese embassy objects to images or expressions that highlight these violations, eto siguro sagot na to ni Tariella, often through legitimate public discourse or even satire, it only underscored discomfort with the truth being exposed, Tariella said, calling the response an effort to intimidate. Kasi pati ba naman yung mga ganun, pinapakialaman nila mga tol. No? Actually, wala naman silang hindi pinakialaman sa atin. Lahat pinapakialaman nila. Diba? So eto, yung ginagawa ni Tariella mga tol, yung ginawa ni Tariella, marahil pwedeng nakaka-offend sa kanila dahil ginawang ganun yung mukha ni Xi, mga tol. Pero yun nirereklamo nila, no? Kaya gusto kong makuha yung inyong saloobin tungkol dyan kasi ayoko na magbigay ng komento doon kung tama ba o mali yung ginawa ni Commodore J. Tariella. Kasi tayo kung gagawin nila yan sa halimbawa litrato ni Tariella, litrato ni sino pa ba? General Bronner, litrato ni DND Secretary Gibo Chodoro, o kahit mismo picture ni PBBM, kahit gawin nila ng paulit-ulit yun mga tol, kumbaga baliwala na sa atin yun Kasi dito nga sa Pilipinas di ba? Tayo mga Pilipino, ganun ang ginagawa ng ibang mga trolls dito di ba? 12th, the Philippines Coast Guard reportedly intervened to protect a fishing vessel. Well, the vessel was harassed by the Chinese ships, Tariella claimed. Following the incident, the Philippines National Maritime Council released a statement accusing China for tensions in the South China Sea. It said tensions in the WPS, or the West Philippine Seas, are the direct result of China's aggressive and deceptive activities. Tama. On January 13th, a former Philippine senator also said in the Post that the Chinese embassy should stop pretending to be a diplomatic mission. If it continues to spread lies about the country's aggression in WPS, the Filipino Coast Guard spokesperson backed her remarks, drawing China's ire. Hindi ko akalaing sasang-ayon ako sa sinasabi ni Laila De Lima, mga tol. Hindi ko akalaing sasang-ayon ako sa sinasabi niya. Sabi rito, if the Chinese embassy chooses to spread lies about China's aggression in the West Philippine Sea and target Philippine officials for doing their job in calling our said aggression instead of letting Beijing itself dish out the hostility, it might as well stop pretending to be a diplomatic mission and convert itself into just another Chinese troll farm. The Chinese embassy official called out Tariella's fallacious remarks regarding China and the South China Sea. Wow, we will continue to tell facts and share truth. Sabi ganun ng Chinese embassy, mga tol. Deputy spokesperson of the Chinese embassy, Guo Wei, J. Tariella, tinagpan nila si J. Tariella, nakakulay blue No matter when you make fallacious remarks on China and the South China Sea, and regardless of how many helpers you may call, 1, 10, or 100, we are always ready to respond. We will continue to tell facts and share truth to promote understanding and avoid miscalculation so as to grow China-Philippines relationship in a sound way. Ano masasabi ninyo mga tol dito sa sinasabi ng Chinese Embassy? Ipagpapatuloy daw nila ang pagsasabi ng katotohanan at pagbabahagi ng katotohanan. Called out Tariella's fallacious remarks regarding China and the South China Sea and added that they will continue to share facts to improve the relations between the two. Responding to this, Tariella said that the Philippines will not be intimidated and will continue to protect its territory. Beijing then asserts historic rights over the South China Sea despite an international ruling. Sinabi na mismo ng reporter, Beijing then asserts historic rights over the South China Sea despite an international ruling rejecting the claims as invalid. Diba? Ang China ay pinagpapatuloy pa rin yung kanilang historical claim, diba, despite sa kabila mga tol ng international ruling na binabaliwala o binawawalang bisa o sinasabing invalid yung claim ng China kasi wala naman talaga silang basehan.
1947 lang nila mga tol nung simulang guhitan yan ng kanilang imaginary line. Hindi naman kasi pwede mga tol na kung ano yung matripan mo, guguhitan mo at gusto mong kilalanin na agad yun ang buong mundo. Hindi pwede yun. Kasi tayo kayang-kaya rin natin gawin yun eh. 'Di ba? O halimbawa na lang ikaw dyan, nakaupo ka sa bahay mo, tignan mo yung Google Map mo, guhitan mo, eto teritoryo ko to. 'Di ba? Ang dali lang gawin nun. Pero yung ipagpipilitan mo yun sa batas na umiiral ngayon, ay hindi mo magagawa yun. Pwede mong sabihin yung bahay ng kapitbahay mo, lupa mo yun. Pero paano mo yun ipupush sa batas? Diba? Ayun ang ginagawa ng China. 1947, ginuhitan nila yan. Nagkaroon ng 11 dash line. 1951, nung naging 9 dash line. Tapos 2024 o 2020, 2024 lang ata, nung ginawa na nilang 10 dash line yan. Biruin mo kung anong maisip nila, diba? 11 dash line, 9 dash line, 10 dash line. Gusto nila, sila ang kilalanin ng international law. Tindi, no? Lakas ng mga tama. Well, the strategic waterway has repeatedly witnessed confrontations between Chinese and Philippines vessels in what has been a long-standing issue between the two. The latest disagreement may have been the result of comical images, but the ongoing spat is definitely no laughing matter. Alam niyo mga tol, ulitin ko katulad nung sinabi ko nung isang araw, na hindi natin kaaway ang China as country. At yung bansa natin, Philippines, hindi natin sila kaaway. Yung mga Chinese citizen, hindi rin natin kaaway. Hindi natin inaaway. Gusto ko lang din linawin yung sinasabi ng ibang politiko dito sa ating bansa. No? Sad to say, mga tol, mga politiko sila, malaki ang following nila. Marami silang, alam mo yun, taga-suporta. Pero maling-mali kasi talaga yung sinasabi nila. Sinasabi nila, lumalabas na parang tayo pa yung nang-aaway sa China. Sabi, sana daw makipagnegosyo na tayo sa China, makipag-ayos na tayo sa China. Mga tol, bilang mga Pilipino, gusto ko lang ulit linawin sa inyo. Ako personally, kahit araw-araw akong nagbibigay ng reaksyon tungkol sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, mga tol, hindi ko sila tinuturing na kaaway o hindi ko sila tinuturing na salot, mga tol. No, hindi. Kasi in fact mga kapatid, ako ito vocal ako sinasabi to Gustong-gusto ko yung kanilang mga produkto, Chinese food, mga ganyan. Yung mga movie, may mga sikat na artista tayong Chinese na gustong pinapanood, mga tol. Kasi hindi naman talaga dapat maapektuhan yung mga ganong bagay. Halimbawa na lang yung kalakalan ng Pilipinas sa China. Ibang usapan kasi yun di ba? Ibang usapan yun. Pero kung ang pag-uusapan natin, yung patuloy nilang ginagawang pangharas, ginagawa nilang pang-water cannon, pagpapalaya sa ating mga mangingisda, mga tol, ibang usapan din yun. Hindi naman porket na inaayos natin yung kalakalan, which is wala rin naman tayong aayusin dyan dahil wala namang nasisira doon. Diba? Instead na patuloy nating pinagpipilitan na baka masira yung kalakalan natin, baka masira yung trade partner natin dito sa China. Instead na sabihin natin ng paulit-ulit yun, dapat mag-focus mga tol, yung ating mga magagaling na mambabatas o magagaling na senator dito sa totoong problema. Yung ginagawa ng China na pang-angkin dito sa ating mga nasasakupan, sa ating soberanya. Kasi kung patuloy nilang igigiit na hindi tayo nakikipag-away sa China, so tayo pa ba ang mali? Mali pa ba tayo na iginigiit natin yung ating soberanya na pilit nilang inaangkin? Tayo pa ba ang mali? Kung nagagalit halimbawa ang sambayan ng Pilipino dahil nakikita natin yung kababayan nating mangingisda, wina-water cannon, wala ba tayong karapatan na magalit sa ginagawa nila for the sake na dapat hindi maapektuhan yung kalakalan ng Pilipinas at ng China? Di ba? Parang mali yun Parang mali. Di ba? Maling-mali talaga. So halimbawa ikaw dyan sa bahay ninyo, para hindi mo makaawa yung kapitbahay mo, okay lang kahit na binabastos ka na, yung tapat ng gate mo paparadahan na sasakyan nila, ikaw hindi ka na lang magre-react. Hindi makalabas yung sasakyan mo. For example, may sasakyan ka, hindi makalabas yung sasakyan mo kasi may nakaparadang sasakyan sa harap ng gate mo. Sasakyan ng kapitbahay mo, di ba kabastusan yun? Kasi sasabi mo, sige, okay lang. Para hindi magalit yung kapitbahay ko, magko-commute na lang ako, hindi na ako magkokotse.
'Di ba? Pwede ka naman makiusap, tol. Pwede mo bang pakialis yung yung sasakyan mo? Paano pag hindi ka pinansin tapos sila pa matapang, sila pa galit, anong gagawin mo? 'Di ba? Kasi ganun yung parang ibig sabihin gustong mangyari nung iba nating mga rito, politiko no? Parang tayo pa ang mali na nagagalit tayo at nakikita natin yung mga kababayan nating mangingisda wina-water cannon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.